Magandang oras, mga ka-good news. Merong lumang kasabihan na kung maghanap ka ng inyong kalaban, huwag ka nang lumayo at katabi mo lang. Narito na, nangyari na ito. The best friends, Kibuloy at Digong, nilaglag na si Kibuloy dito ni Digong. Atin pakinggan ang balita. Galing sa Inquirer Today. Former President Rodrigo Duterte veers away from allegations that he was hiding fugitive and alleged rapist Apollo Kibuloy. In a press conference, Duterte tells Kibuloy to not drag him in his current issues. Duterte also says that he would willingly pour his money if Kibuloy is proven to be at his house. When asked if he would accept Kibuloy if the sect leader surrenders to him, Duterte in response says he will not accept Kibuloy and that he is not the authority. Duterte further says that Kibuloy may be hiding in KJC's properties in Barangay Tamayong in Calinan District, Davao City. The former president also reveals that he is still communicating with Kibuloy. Duterte was recently named the administrator of the Kingdom of Jesus Christ, which is the sect headed by Pastor Kibuloy. Meanwhile, on April 11, a Pasig City Court denied Kibuloy's appeal to suspend the court proceedings on a charge of qualified human trafficking against him. Tor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Ito na, sabi ni Digong na si Kibuloy lang daw ang wanted at huwag niyang idamay ang kanyang best friend na si Digong. So dito makikita natin at maalala natin dito ang lumang kasabihan na if you look for your enemy, maghanap ka ng inyong kalaban, ay huwag ka nang lumayo at katabi mo lang. Yan ang sabi ng aking lola noon. Kaya hindi ako nakipag-best friend noon nung maliit pa ko kasi sabi ng lola, ang best friend mo ang kalaban mo. So ito na nga. Nako, sabi nga ni Digong dito na swerte sana kasi merong napakalaking lupain ng KOJC. Pero sinayang ni Kibuloy. Kaya dito nag-advise mismo si Digong na sumuko na si Kibuloy at idipinsa ang kanyang sarili sa hukuman. Okay, ating pakinggan ang kapanayam ni Digong dito, mga reporter ito. Ito'y interview sa kanya. At sabi niya, magbigay nga siya ng pabuya, 300,000 sa makapagturo din kay Kibuloy kung nasaan. Okay, ating pakinggan ang rare interview na ito. Prosecutor ako tapos. You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam mo, ganito yan. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ba search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Kibuloy? Merong ibig sabihin dito si Digong na sa bawat bahay ay merong mga secret doors, mga hidden chambers, mga underground tunnel at iba-ibang disenyo nito. Hindi pare-pareho. Kaya sa bawat bahay ay kailangan iba-ibang search. Pwedeng ang taguan ay nasa dingding lamang, pwedeng ang taguan ay underground, at pwede rin ang taguan ay nasa kisame. Diba? Kasi sabi ni Digong, iba-iba ang klaseng search sa bawat bahay diyan sa Tamayong ni Kibuloy. Okay, patuloy tayo. You would have
to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, magkabulan kayo. By the time na matapos yun na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. Ayan, natatawa lahat eh. Natatawa ang lahat kasi kapag napapagod ka na ay susurrender ka kay pastor eh, tapos magiging membro ka. Baka ito, mangyari ito kay Tory, naku lagot si Tory. Kapag napapagod si General Tory sa kakahabol kay Kibuloy, baka si General Tory ang magiging convert ni Kibuloy at magiging membro ng Kingdom Come or itong ano ba yan, KOJC. Okay, kaya ingat lang diyan kay Tory sa kakahabol. Baka ikaw ang magiging membro ni Kibuloy. Patuloy tayo. Of Jesus Christ. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, maawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Punisher yan si Digong eh. Ngayon, The Punisher. kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. It's ewan ko, tamayong malapit dyan na, malaki ang tayo. Malaking malaki. Follow-up, Mayor, may mga speculation kasi that someone is Nasa akibahay ko. studying, Look, kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano bibili ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo siguro sa bahay ko. Okay, pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos you were designated mayor as administrator of Pastor Tibuloy's properties. Is this true? nalipat ko na sa lahat ko sa pangalan mo. Gusto ka ano? Sa ano gusto yung parte dyan na ano? Bigyan kita. So, totoo yun, Mayor. Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon, probably in hiding. So yung somebody has to see the management of the kingdom. Alam talaga ni Kibuloy na mawawala siya ng panandalian o baka pang matagalan o baka hanggang kailanman siya ay mawawala at kung mangyari yon ay meron pa ring mag-administrator sa kanyang mga properties sa KOJC kasi napakalaki naman ng ano na yan na property at napaka multi-billion pesos ang gastos niyan sa pag ano ng kingdom na yan sa pag-develop kasi kung tingnan natin sa ibabaw kunting building lang na riyan pero underground napakaraming mga underground structures ng bundok na yan kaya swerte si Digong dito kung matuluyan si Kibuloy sa Amerika kasi by November hinihintay na doon si Kibuloy para sa trial sa kanya at kung mapreso doon si Kibuloy, makulong
Ay swerte si Tatay Digong dito. Kasi siya na yung administrator. At baka ano pa, itong dadami pa ang membro dyan sa KOJC. Okay, so tapusin na natin ang video. To preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandyan na yan. Sayang nga. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si Pastor? Gusto niyo malaman talaga? Yes. Ewan ko, pag ano lang siya, tama yung, yan lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung ano. Wala akong nalaman na ano. He is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. Okay, so yan nga ang advice ni Digong na kung wala sa kingdom doon sa Prayer Mountain, nasa Tamayong. Pero ang ano kasi ni General Torre, ang kanyang mga tipster yung nagtitip na sigurado na ay ang tinuturo ay ang Prayer Mountain or ang kingdom, yung doon na mga underground. Kaya yun ang kanilang sinesearch sa ngayon kasi yun nga ang tinuturo ng tipster. Pero kung wala doon, ay pangalawang puntahan o i-search ay ang Tamayong. Yun ang sabi ni Digong eh. Okay, so yan lang ang ating balita sa ngayon mga ka-good news para sa magkaibigan na ito na mukhang iniwanan na yung isa. At hanggang sa muli, God bless the Philippines, God bless the people, at ingat kayong lahat.